Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyong pong lingkod, Pastor EJ, at nasa Devotion 49 po tayo ngayon, September 28, 2023. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren Offendors. At ang title po ng ating devotion, Learn Love Through Relationships. Sa ating pong verse sa Romans chapter 1, verse 12, I'm eager to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. In this way, each of us will be a blessing to the other. Sa Tagalog po, ang sabi ni Apostle Paul ay gustong-gusto kong palakasin kayo sa inyong pananampalataya. Pero gusto ko rin naman na lumakas magitan ng inyong pananampalataya. Sa magitan na to, tayo ay magiging pagpapala sa isa't isa. So, pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. Learn love through relationships. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na sa sarili lamang, sabi po ng awit, at wala ring namamatay na para sa sarili lamang. Tayo pong lahat ay kailangan po natin ng isa't isa. Kaya mahalaga po yung, lalo na po tayo as a church family, yung fellowship, yung pakikipag-ugnayan sa ating kapwa mananampalataya. No man is an island. Hindi tayo pwedeng mag-solo sa ating pananampalataya. Katulad po tayo ng mga baga na kapag ang source po natin ay yung apoy, ang presence ng ating Panginoon, at yung isang baga tanggalin po sa grupo ng mga bagay, magiging charcoal po ito, uuling. So kahit si Apostle Paul po, kailangan niya po na mag-encourage sa kanyang pananampalataya. How much more po tayo na hindi naman tayo mga apostle. So, importante po na may family po tayo. Kaya kahit po sa pelikula, mahalaga po itong family. Si Toretto, yung sa Fast and the Furious, sabi niya, I don't have friends, I've got family. Dahil mahalaga po yung ugnayan natin sa ating kapamilya. Dito po tayo natututong umibig. Kaya ito rin yung number one blessing po ng ating Panginoon sa atin, yung ating kapwa, yung sa family po natin, members ng ating family. Kaya nga tuwan-tuwa po tayo kapag mayroong bagong nadaragdag sa atin na miyembro ng ating pamilya. Sineselebrate po natin yan, gayon din po sa church. At lalong higit po ang ating Panginoon. Sabi po sa Bible, pag may nadaragdag na isang tao na nagsisit, nagbalik loob sa Panginoon, ay laksa-laksa anghel daw po ang nagdiriwang. So mahalaga po yung family, yung church family, at yung fellowship po natin. Ito po yung number one blessing ng Diyos sa ating buhay, dahil ito rin po yung gagamitin ng Panginoon, yung tao. At minsan ito rin yung number one curse, yung ating kapwa. Pero ang mas tingnan po natin yung blessing ng Panginoon sa ating kapwa, yung family member po natin. Kaya hindi ang pinakamahalaga raw po ay yung sa buhay ay yung maging mayaman, yung maging successful, o yung magkaroon ng magandang mga bagay sa sanlibutan ito. Pero the most important thing in life, o the most important thing God wants you to learn, is to love. Kasi love is all that matters. Yan po yung pinakamahalaga sa lahat, yung matuto tayong umibig. Kaya matututo lang tayong umibig kung meron po tayong ugnayan sa ating kapwa. You can only learn to love by being in a relationship. At minsan natututo tayo sa pakikipag-ugnayan o relationship sa school, sa mga katrabaho po natin, lalo na po sa ating mga kasama sa church, o higit lalo dun sa ating mga kasamang mga mahal sa buhay sa ating family o blood related na family po natin. Kaya ano man po yan, ay natututo po tayong magmahal, kasi dito natin nakikita kung paano talagang mag-express at ipakita yung tunay na pag-ibig. Kaya if you're not part of the local church, sabi po dito, you need to find one. So yun po yung lundo. Make it a top priority. If you're in a church but disconnected from other people, get involved in a small group, or another great way is to get connected in fellowship by volunteering in a ministry. So yun po yung lundo ng
ng devotion po nito. Mahalaga po na kung tayo mananampalataya, wala pa tayong local church, wala tayong kinakaaniban, puro lang tayo panonood ng video, kailangan po natin maghanap, pag-pray po natin kung ano yung local church na ang pinapangaral ay ang tungkol sa Panginoong Hesus at hindi puro politika, hindi yung church na puro pastor yung bida o yung kanyang pamilya lagi kinukwento, na puro sinesermon na tungkol sa pagbibigay. Ang hanapin po nating church ay kasama naman po yung pagbibigay. Ang ibig ko lang po sabihin, ang hanapin natin church yung mag-grow po tayo, magiging masaya tayo sa ministry, at alam po natin yung Espiritu ng Panginoon, yun yung tinuturo sa atin na doon tayo lalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakalaga po ng isang local church. Dahil you can't be blessed by living in an independent, isolated life. We're better together because we encourage one another. So yun po yung ating devotion. Mahalaga po na merong nag-encourage sa atin at hindi po yan magagawa ng mga organization na hindi spiritual, yung mga bagay ng mga samahan lang na halimbawa sa amin IIE, puro engineer po yun. Halimbawa yung samahan ng mga may concern sa mga kahayupan o sa mga concern sa environment. Hindi po yun. Ang mahalaga po nating i-prioritize ay yung sa spiritual na bagay at matatagpuan lang po natin yan sa local church. Kailangan po natin yan. Pag-pray po natin kung anong church ang pwede nating puntahan at karoon tayo ng commitment sa paglilibot sa Panginoon doon, sa local church na yon. Pero along the way, magkakaproblema po tayo dahil walang church family o walang pamilya din na lahat naman ay nagkakaproblema. Pero ang mahalaga ay nagpapatuloy po tayo. Hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon sa anumang bagay na pwede natin contribute, makapag-encourage, at dito po mag-grow yung ating pananampalataya kapag kasama po natin yung ating mga kapwa mananampalataya. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.